Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa ating History Chismis PH. Ako nga pala si Sherwin. At ako naman si Leo. Ang pamagat ng ating podcast ngayon ay The Birth of Malolos Congress and Constitution. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kaysaysayan ng Pilipinas, ang Malolos Congress and Constitution. Tama ka dyan, partner. Ang pangyayaring ito ang nagmarka at pagkatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Ang kauna-unahang pagtangkang pagkaroon ng sariling pamahalaang Pilipino. So, balikan muna natin ang kasaysayan. Matapos ang Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya noong 1896, hangad ng mga Pilipino ang kalayaan. Ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Pero, para maging ganap ang kalayaan, kailangan ng isang pamahalaan at konstitusyon. Kaya noong Setyembre 15, 1898, binuksan ang Malolos Kongreso sa simbahan ng Barswain sa Malolos, Bulacan. Dito nagtipon ang mga kinatawan na Pilipinas. Karamihan ay mga edukado, abogado at revolusyonaryo upang pag-usapan kung paano bubuuin ang bagong gobyerno. At tandaan, Sherwin, ito ang kauna-unahang ginatawang kapulungan sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ipinakita nito na kayang magpatakbo ng sariling gobyerno ng mga Pilipino. Tama. Layunin ng Kongreso na bumuo ng konstitusyon, gumawa ng batas at magsilbing sangay at tagapagbatas ng bagong republika. Isa sa mga pangunahing utak sa likod ng konstitusyon ay si Apolinario Mabini, na nakilala bilang utak ng revolusyon. Pero ang bersyon na tinanggap sa huli ay ang pangunahing gawa ni Felipe Calderon. Parang pamilyar si Calderon. Yun yung si Calderon yung na pinaboran ang republika ng tatlong sangay. Tama iyon. Si Mabini ay nais isang malakas na pamalaang pinamumunuan ng Pangulo. Samantala, yung sabi ko kanina sa iyo, partner, si Calderon naman ay mas pinaboran ang republika na may tatlong sangay ng pamahalaan. Alam mo ba, ano yon? Yun ang ehekutibo, lehislatibo, at hudikatura. Tulad ng mga makabagong demokrasya. At matapos ang mahabang talakayan at pagbabago, naaprubahan ang Malolos Constitution noong January 20, 1899 at ipinahayag ni Aguinaldo noong January 21, 1899. So speaking sa kay Emilio Aguinaldo, alam mo ba kung sino ang unang pangulo ng Pilipinas, partner? Si Andres Bonifacio? Wala na, nasabi ko na ngayon lang. Si Emilio Aguinaldo. Tama, partner. Sa araw na iyon, formal na itinatag ang unang republika ng Pilipinas. At si Emilio Aguinaldo ang naging unang pangulo. So, napakalaking tagumpay nito, partner. Dahil ito ang kauna-unahang republika sa Asia. Sa Asia, ha? Partner. Grabe, no? So, pag-usapan naman natin ang mga pangunahing nilalaman ng Malolos Constitution. Binibigyan diin nito ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at mga karapatan ng mamayan. Itinatag din nito ang kalayaan sa pamahayag, reliyon at malayang pag-iisip. Isa pa, partner, mayroon itong isang kapulungan ng pambatas o unicameral assembly at isinulong ang paghiwalay ng simbahan at estado. So, isang napakahalagang pagbabago noon, partner. Totoo yan, Sherwin. So, ipinakita ng konstitusyon ang hangarin ng mga Pilipinong makawala sa pamumuno ng mga dayuhan at patunayan na kaya nilang pamunuan ang sariling nilang bansa. Pero sa kasamang palad, partner, hindi nagtagal ang unang republika ng Pilipinas. Bakit? Kasi pumutok ang digmaan ng Pilipino at Amerikano at tuluyang bumagsak ang pamalaang nakabatay sa Malolos Constitution. Pero ngunit, partner, nanatili ang pamana ng Malolos Constitution, isa itong simbolo ng nasyonalismo at kalayaan ng mga Pilipino. Pinatunayan nito na kaya bumuo ng mga makatarungan at makalaya at malayang pamahalaan ng ating mga ninuno.
At higit pa doon, partner, ito ang nagsilbing pundasyon ng mga susunod na konstitusyon ng bansa Mhm. at patuloy nagbibigay ng inspirasyon sa ating demokrasya hanggang ngayon. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw, partner. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa Malos Kongreso at sa unang konstitusyon ng Pilipinas. At maraming salamat sa pagkikinig sa History Chismis PH. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa iba pang kwento ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, maging mapanuri, maging makabayan, at patuloy na matuto. Matuto kayo at maalam!